Kinagabihan ay inilabas sa simbahan ang maringal na prosesyon sa saliw ng nakatutulig na paputok at umaalingaw-ngaw na dupikal ng mga kampana. Sa lansangan, abalang-abalang nagpapatabi ang mga gwardya sibil na nangunguna sa pulutong ng Kapitan General na kasama ang mga kagawad, si Kapitan Tiago, ang alkalde, ang alperes at si Ibarra. Ang kapitan sa bayan ay nagpatayo ng isang kubol sa harapan ng kanyang bahay upang doon bigkasin ang isang lowa o papuri sa Santong Pintakasi. Ang maringal na prosesyon ay pinangungunahan ng seryales na pilak na dala ng tatlong sakristang may guwantes, ng mga batang nag-aaral na kasama ng kanilang guro, at pagkatapos ay ang iba pang mga batang may dalang parol na nakasabit sa dulo ng kawayan. Ang mga alguasil at mga tininti ay paruot parito sa mga hanay ng mga nag-iilaw upang pag-ingatang di maputol at maitulak ang tao, at upang masunod ito'y ginagamit ang kanilang mga baras na ang palong ibinibigay ng sapat na lakas ay may taglay na kaluwalhatian at karangalan. Ginoong Alkalde, ang pamamalo po bang iyon ay parusa sa mga may kasalanan o ginagawa lamang sa hangad na makapamalo? Makatwiran ang inyong tanong. Ang inuugaling ay makahayop at magiging punahin ng mga taga-ibang lupain. Kailangang ipagbawal. Nang ang lahat ng mga santo at santay nagkatipon-tipon na sa harap ng kubol upang handugan ng papuri, isang batang lalaking nagagayakan ng pamigkis, sakbat, may pakpak, nakabota at may sombrerong napapalamutian ang kaagad lumitaw sa harap ng madla. Ang batay bumigkas ng tula sa mga wikang Latin, Tagalog at Kastila. Pagkatapos ng tula ng bata ay ipinagpatuloy ang prosesyon. Nang matapat ito sa bahay ni Kapitan Tiago ay isang magandang tinig ang narinig nilang umawit ng isang malungkot na Ave Maria ni Guno sa saliw ng piano. Kasalukuyang nag-iisip ng malalim si Ibarra nang mapansin ng Kapitan General. Hinihintay kong magkasalo tayo sa pagkain at tuwing pag-uusapan natin ang tungkol sa mga batang nawawala.